Palangga. So, kumusta kayo? At ayan, actually wala pa rin akong tulog hanggang ngayon dahil may ginagawa rin tayo dito. Siguro mga 3 hours lang yung tulog ko simula nung almost 11 hours natin na vlog na, yes, na pagbabantay kay Pangulong Duterte. Siyempre, alam kong malungkot pa rin tayong lahat dahil yun nga, kinidnap ang ating Pangulo. Mga kababayan, hindi natin dapat talaga iiwanan ng Pangulo kasi kailangan tuloy-tuloy yung laban natin. By the way, bago ko makalimutan, sa lahat po ng mga taga-Netherlands, Paris, London, Belgium, sana magsama-sama tayo. May mga kakilala ko sa mga grupo sa Paris, sa London. Yan yung mga neighboring countries malapit lang yan, friend lang yan. Kailangan natin ipakita yung pagmamahal natin kay Pangulong Duterte. Kahit hindi dinoble yung sweldo natin, katulad ng mga sundalo, ng mga pulis, ng mga walang bayag, na ibinenta ang kanilang kaluluwa sa mga demonyo, ibinenta ang buong Pilipinas na dapat tagapagtanggol. Kagabi na patunayan natin na deserve ng mga walang utang na loob sa bayan ang mga pulis sa isang presidenteng adik. Yan ang nakakagalit, mga kababayan. Kahit nahirapan ako matulog, nagmo-monitor ako, ang dami natin nakakausap, chine-check natin si Pangulong Duterte, kung okay ba siya. Kasi natatakot ako, natatakot tayong lahat. Baka, hindi natin alam, lasunin siya, or kung ano man. Dahil, ang target talaga ay gurgurin siya. So ngayon, gusto ko lang ipaalala doon sa mga taga-Netherlands, doon sa Europe. Okay? Kailangan salubungin natin yung Pangulong Duterte, supportahan natin siya. Siyempre, yung pagkain yan, ibang pagkain dyan tsaka may edad na yung Pangulong Duterte, may mga nararamdaman. Ayan yung aking email, mga kababayan, sa lahat ng mga taga-Europa na gusto nyo makiisa, magtipon-tipon ang ating mga kababayan dyan. Ipakita nyo, OFW, dahil kayo na lang ang pinakamatapang. Actually, mas matapang kayo kumpara sa mga sundaling supot na mga buwaka ng ina na sumunod sa isang bangag. Mga kababayan, nakakagalit, okay? Maraming pwede mangyari kagabi. Pero nakita nyo, di ba, ang pamilya ni Pangulong Duterte, si Kitty at Young H. Alam mo, yung batang yan, nakikita ko yung mga posting. Yung bata pa yan I just ignored it. Nakikita ko yan sa yung anak ni Pangulong Duterte kasi hindi naman politika yung batang yan Bata pa, 'di ba? Anak na siya ni Pangulong Duterte. Pero nung nakita ko kagabi kung paano katapang ang isang anak para ipagtanggol ang kanyang ama na binaboy ng mga sundalong nakapaligid. Binaboy ni Torre, binaboy na kayo ay sunod-sunuran. That moment, dapat si Torre ang dinampot nyo at ikinulong nyong putang inang yan. At mananagot yan. Hindi makakaiwas yan sa kanyang mga kasalanan. Kanina, mga palangga, dahil hindi nga ako makatulog, actually malabo ang mata ko. Kung napapansin nyo, bihira ako mag-post ng mga mahabang, mga mahabang ganyan na mga posting. Bihira na ako napansin. Yan, dahil unang-una nga, malabo ang mata ko, naduduling-duling ako. So, 2-3 beses ko i-review yung mga sasabihin ko. So, sinulat ko dito, nang galit na galit ako, na sinasabi ko na mga kababayan, nilambag ni Marcos Jr. ang pambansang soberanya. Paulit-ulit na sinabi ni Spokes Harry Roque dahil siya ay list counsel or counsel doon sa The Hague. Ibig sabihin, siya ay nakalista yung pangalan niya sa ICC bilang isang abogado na pwedeng magtanggol sa mga nasasakdal. Okay? Kaya kung nanood kayo kagabi, ang sabi ni Spokes Harry Roque, pupunta siya sa
Netherlands. Inday, I think, papunta na. Si Bulong, I don't know kung sino pa mga pupunta. Pero para lang sa peace of mind ninyo, so sa nakuha kong report sa mga, ano natin, nasa Dubai ang Pangulo at maayos so far ang kanyang sitwasyon. Nakita nyo din sa post ni Kitty na pinakain nga lang daw sandwich lang after long flight. Alam nyo, mga kababayan, ituloy ko pala muna to. So sabi ko nga dito, ang betrayal of national sovereignty. Ito ang lagi yung naririnig sa mga abogado lalo kayari. Okay? Ang betrayal of national sovereignty o pagtataksil sa pambansang soberanya ay isang mabigat na kasalanan na ginawa ng isang leader na bangag laban sa kanyang sariling bansa. Ito ay nangyayari kapag ang isang pinuno o presidenteng adik ay pumapailalim sa sunod-sunuran o pumapailalim o sunod-sunuran kapag ang isang pinuno ay pumapailalim o sunod-sunuran sa kapangyarihan ng dayuhan o nakikipagsagwatan sa mga banyaga laban sa kapwa Pilipino at sinisira ang kasarinlan ng ating bayan para lamang sa pansariling interest. Ibig sabihin, malinaw na si Bangag Marcos Jr. ay hayagan o harap-harapan na ipinagkanulo at isinuko ang Pilipinas at si Pangulong Duterte sa mga dayuhan at ICC. Sabi ko nga dito, hindi na natin mabilang kung ilang beses ba isinuko o ibinenta ni Marcos Jr. ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kayo mga Pilipino, kung sino-sino pang mga banyaga, the fact na yung expose ko sa inyo, na pinapasok nila itong mga ICC personnel last year, kung natatandaan nyo, doon pa lang tinraidor na, 2023, like kung sinasabi to sa inyo, ito na lahat, produkto na ito ng mga expose natin. Ngayon, sabi ko nga dito, mga kababayan, dahil pumayag si Bangag na diktahan siya ng mga banyagang bansa, lalo na yung ICC, imbis na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga dayuhan, pinayagan niya ang dayuhan at ICC ang kumontrol sa justice system o hustisya ng Pilipinas at kasama dito ang mga support na mga na walang bayag, na mga walang utang na loob kay Pangulong Duterte na dumoble ang inyong sweldo, ang inyong mga uniforme na dating panahon ng ibang mga presidente ay nag-aawa kami sa inyo, butas-butas sa mga boots nyo, sardinas ang kinakain ninyo, awang-awa, pinagtanggol ko pa kayo ng panahon ni Noynoy, nag-donate kami dahil deserve yung tulungan kayo, pero mga putang, buha ka ng ina nyo. Lahat doon na hindi nanindigan sa iligal na pag-kidnap kay Pangulong Duterte, mga hinayupak kayo, deserve nyo na may bangag na presidente kayo na nanakawin ang pensyon nyo, baka hindi na kayo magka-pensyon. Yung mga bata-bata doon, but in fairness doon sa mga umiiyak-iyak doon, or umiyak, naintindihan ko naman na nahihirapan kayo, pero dapat noon nanindigan kayo. Tama. Mga kababayan, nakakagalit. Sabi ko nga si Bangag Marcos Jr. mismo ang nagbigay daan sa International Criminal Court para arestuhin si Pangulong Duterte. Siya pa nagbigay. Mamaya isa-isahin natin to. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino, hindi lang ang Pangulong Duterte, lalo na ang kanyang mga kalaban sa politika. Imbis na ipagtanggol, dahil threat sa kanya si Inday Sara, threat si Pangulong Duterte, dahil tignan nyo naman, kahit ngayon yung vlog yung press conference ni Bangag, na 43,000, I think 43,000 comments, lahat minumura siya, buha ka ng ina. Hindi ba nakikita ni Bangag Jr. yan? Hindi nyo ba nakikita mga sundalong, mga supot, mga pulis na mga walang utang na loob? Sana sa susunod, patawarin ako ng Diyos. Sana hindi magurgur ang mga pamilya nyo ng mga adik. Tangay na, crime against humanity, laban kay Duterte. Ginurgur, pinagugurgur lang yung mga salot sa lipunan kahit nga ako presidente nyo eh. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa ako kay Duterte.
Dahil uubusin ko talaga lahat ng salot sa lipunan. Diba? Ngayon, ina-highlight ng mainstream media yung mga biktima ng mga addict na mga iba dun stage lang. Ay, yung mga ginorgor nila ng mga batang mga inosente, yung mga ginahasag ng mga addict, ng mga pusher, yung mga sinira nilang buhay ng mga estudyante. Tama. Wala bang karapatan yung mga yon? Tama. Kayong mga pulis sundalo na dapat kayo nagtatanggol? Ayun. Sabi ko nga, sa halip na iginit ng ating soberenya, itinutulak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng dayuhang korte at gobyerno. Hindi niya kayang ipaglaban ng ating karapatan. Ang Pangulo na dapat sana'y leader ng bansa. Siya pa mismo ang dahilan kung bakit tayo natatapakan. Kaya putang ina, pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa atin lahat katulong. Kung hindi katulong, pok-pok. Ginawa ng Diba? dapat yung ginawa Yan ba sa gusto tatay nyo? niya, hindi niya gawin sa tao. Kahit ano pang bihis ninyo, lalo na yung mga kawatang politiko, kahit paliguan ninyo yung mga sarili nyo ng mga nakaw sa bayan, ng mga Hermes na yan, mga luxury, ang tingin sa inyo ng ibang lahi, it's either pok-pok o katulong. Bakit? Kasi kayo mismo ang sumisira sa inyo, si Bangag mismo ang nagkanulo sa atin, ang mga pulis kagabi, ang AFP, ang putang ng uling na tore na yan, mananagot yan. Hindi ka magtatagal, buha ka ng ina mo, tandaan mo. Tore, magbabayad ka sa taong bayan, sa lahat ng kasalanan mo. Tama. Hindi mo alam, baka biglang may tumusok na sa'yo dyan. Pinagdadasal ko yan. Na may isang manindigan, you'll never know, isang bala ka lang. Diba? Hindi mo masabi yung mga na yan. Hindi mo masabi yung mga naghuramentado dyan na mga adik. Malay mo, yung mga adik dyan na mga pulis, baka mamaya mga adiktos na mapraning sa'yo. Oo. Dahil ayaw niyong hulihin ang adik niyong presidente. Kapag ang mga pulis, ayaw na nga nila i-drug test sa mga pulis Di ba? I forgot lang na i-comment nyo dyan. I think parang may order something. Nakalimutan ko na sa dami ng issue na hindi na kailangan mag-pulburon test. Sabi nga ni Marvin, okay lang na nagsisingot-singot kasi to extend nyo more time para makapagtrabaho. Kaya ngayon, ang daming addictus benedictus. Galit, mga kababayan. Si Bangag mismo, di ba, ang nagkanulo sa ating presidente. Sabi ko nga, inalay ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay. Hinarap niya mga demonyo sa 6 years ng pamumuno. Pero si Marcos Jr., inalay niya o ipinagkanulo niya si Pangulong Duterte dahil siya ay sunod-sunuran, pati buong Pilipinas. What? Kapalit ng kanyang sariling o pansariling interes para pagtakpan ang lahat ng kidnapping na kinasasangkutan ng pamilya niya ni Lisa Tanas. Susunod na, baka bukas ilabas na natin yung video ng nanay na kung saan pinadukot ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa pakipagsabwatin ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Maria Lourdes Barcelon para i-extract ang dalawang bata. And now, sabi ko nga dito kanina, pinatunayan nila talagang sila ay mga kidnapper dahil kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At kayo naman na mga nakinabang sa panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga sumipsip sa kanya na nabigyan ng mga posisyon ng panahon na yon. Nasaan kayo? Ipagtanggol nyo, Pangulo. Ako nga, wala ko napala kahit piso kay Pangulong Duterte. Pero andito ako, tinataya ko yung buhay. Yung mga nakinabang kay Pangulong Duterte, nasaan? Ba't wala kayo doon sa Villamor Air Base? Yan, lalo na yung mga pulis at mga sundalo. Kaya sabi ko nga, mga kababayan dito, ay nako,
Nakakapikon talaga. Kaya sabi ko, dahil gusto pagtakpan ni Marcos Jr. ang kanyang mga pagnanakaw, smuggling, dyan sa Bureau of Custom, pagpalaya kay Sayarot, pag-appoint kay Michael Mann na bogus, na walang papel. Sino pa ba yung mga lagi nating binabanggit? Chandiramani, pagpalusot kay Kumar, lahat na lang ng kababuyan ng adik na presidenteng ito ay nadyan na. Pero ang mga pulis at mga sundalo ay bulag, pipi at bingi. Patawarin ako ng Diyos, pero sana matikman nyo ang hagupit ng mga adik, ng mga anak nyo, at nang maramdaman ninyo at ma-realize ninyo na tama pala ang Pangulong Duterte. Maramdaman ninyo yung naramdaman ng mga inosenteng biktima na pinapasok ang bahay, inihila sa mga iskinita, ginugurgol, inaakyat sa bukid, sinisilid sa sako, sinisemento ang mga biktima kung saan, sinisemento sa drum, sinisemento kung saan niluluk. Grabe. I admire Maharlika. Grabe ang tapang ni Maharlika. Diyos ko, sa tagal kong nawala sa politics. Ito na pala ang nangyayari. Ganyan na pala ka-worst ang nangyayari sa Pilipinas. Pati sa dati kong hinahanga ang mga Marcos. Well, actually, talagang hinahangaan ko pa din ang Marcos. Pero si Apo Lakay, that will never change. Apo Lakay, always Apo Lakay. And Madam Imelda Marcos. Yun nga lang, hindi nga lang yung anak. So, I will support Apo Lakay. Pero si BBM, naku, anong nangyari? The worst ever. Di ba dapat ang tinutulungan niya yung tumulong sa kanila na makabalik? Di ba dapat ang tinutulungan niya yung mag-ama na siyang bakit nagpalibing si Apo Lakay sa bibingan ng mga bayani at kung bakit nakabalik sila sa kapangyarihan dahil sa mag-ama? Ano nangyari? Bakit ito pa yung kinakalaban? O dahil totoo din yung sinasabi ni Maharlika, ginawang diversion tactic lang nila yung big issue ng ICC. Kaya, wala namang warrant, pero, diba, hinuli nila o kinidnap nila ang Pangulo. Wala silang may provide na warrant ng ICC. So, walang proper coordination, basta ganun lang, kukunin mo lang. Ganun ba yun? Are we really allowed para lang kunin yung tao, kahit sino pa? Masahol pa sa martial law? Ano ba nangyayari? Masahol pa sa martial law dahil basta lang kukunin ng tao ng ganun lang. Tapos iyaano na lang, itong diwata na to. Wala pa rin. Ito, ang dami ng atraso nito eh. Wala, talaga, dismaya ang mga pangyayari. I was really not expecting na ganyan ang mangyayari pag umupo si BBM. Ang ganda-ganda ng mga nila, platforma na naka-ready, unity, to unite everyone. Pala, ang ending, sila ang mag-unite. Sisirain ng Duterte dahil threat sa kanila. Ano ba nangyayari? Dati tahimik, maraming nang walang mga adik at mga Ngayon, nadoble ang mga adik, nadoble po siya, lahat nadoble. Lalong sumama ang mga tao. Harapan, ninanakawan, marami nang magnanakaw, pati motor, harapang inaagaw. Mga bata rito sa Bulacan, kinikidnap, tapos pinaano mga laman loob. Ano ba nangyayari? Ba't lalong sumama? Ganyan ba talaga? Siguro kailangan ng kumilos ng taong bayan. Kung talagang hinihingi na pagkakataon ng EDSA o revolution na naman, well,
Pag-isipan natin na gawin natin para sa ikabubuti ng bayan. Dapat nga, hindi mo ganyan si, yung presidente natin eh. Dahil unang-una, nangyari yan sa tatay niya eh. Kahit na napakabuti ng tatay niya. Ngayon pa kaya, naharap-harapang nakikita ng taong bayan na wala siyang mabuting ginagawa. Kung totoo man na tumitira siya o hindi ko alam. Kasi nakikita ko at nadidinig ko. Sana naman. Hindi ganun. Sana naman. Kung kailangan i-impeach tulad ng mga ginawa nila nung kaila ERA at kung kanino, bakit hindi gawin? Pero lang ngayon kasi, hawak nila Senado at Congress. Kaya nga sa Congress, marami nang hindi pwedeng pumiyok pagka hindi ka kasama nila. Kawawa ka, ganun din sa Senado. Ano ba nangyayari? Lalong sumama. Diktador lalo. Etong pinaka-worst sa diktador, mas masahol pa kay Aquino. Sayang ang pagbabalik na ibinigay at na pagkakataon. Ngayong halalan, ako basta boboto ko lahat yung support yung kay Duterte. Promise. Anyway guys, siguro yung muna at the moment. And ingat lang tayo lahat dahil maraming mga bagay na hindi natin inaakasahan dumarating sa buhay natin. Na pinaglalaban, nawawala na rin yung ating karapatan, yung freedom of speech dahil pati yung mga vlogger pinakukulong na ngayon at pinapatawag sa Senado para ipang-contempt. So, ingat. Paglaban natin ang karapatan natin at higit sa lahat, makisali tayo, makibaka tayo. Ako, nasamahan ko talaga si PRRD. Babalik tayo kung kailangan natin bumalik. Alright guys, ito lang muna temporary. Sira yung laptop ko, hindi ko ma-share eh. Kaya ganito na lang muna ako pansamantala. Mahirap muna ako ngayon. Alright, isang mapagpalag gabi. God bless you all and I pray na makabalik na si Pangulong Duterte sa bansa natin sa lalong madaling panahon. Ayan. God bless you and keep you safe, PRRD.